Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isusulong ng bagong Health Secretary Ted Herbosa ang pagbibigay ng temporary licenses sa mga board-eligible nursing graduates. Ito'y para makapagtrabaho ang mga ito sa government hospitals sa bansa. Nagpahayag ng pangamba si Secretary Herbosa na kapusin ang bilang ng nurses sa bansa dahil sa patuloy na paghahanap ng mga ito ng ibang oportunidad sa ibayong dagat. Sa panukala ni Herbosa, ang nursing graduates na mayroong 70 to 74 score sa board exams ay papayagang magtrabaho sa government hospitals habang ang board passers naman ay oobligahin na maglingkod ng 4 na taon bago payagan na makapag-abroad. Bumaba ang ranking ng Pilipinas sa Global Competitiveness Report ng International Institute for Management Development. Sa taunang report ng Switzerland-based group, 4 na antas ang ibinaba ng Pilipinas o nasa 52nd place mula sa number 48 noong isang taon sa World Competitiveness Yearbook. Tinukoy na dahilan ng global uncertainties gaya ng inflation at geopolitical issues. Gumamit ang IMD ng 255 criteria gaya ng economic performance, government efficiency, business efficiency at infrastructure. Naihatid na sa huling hantungan si dating Armed Forces Chief of Staff at dating Senador Rodolfo Pong Biazon. Ang mga labi ni Biazon ay dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig City Martes ng umaga. Bago dalhin sa libingan ay nagkaroon ng misa at huling necrological service ng pamilya Biazon sa Holy Trinity Chapel ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio kung saan nagbigay ng parangal ang mga dating military officials. Pagdating sa libingan ng mga bayani ay binigyan ng military honors ang dating opisyal. Ang 88-year-old na dating senador ay sumakabilang buhay noong June 12 dahil sa pneumonia. 5 baril, 4 na anti-personnel mines at ilan pang war materials ang narecover ng militar sa hideout ng New People's Army sa Oras, Eastern Samar. Kasunod ito ng pagsuko ng dating political instructor ng Sandatahang Unit Pampropaganda sa ilalim ng Front 3 Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee ng NPA. Nakuha ang mga armas sa imbakan ng mga rebelde sa Barangay Agsaman sa bayan ng Hipapad, Eastern Samar. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa tagumpay ng localized peace engagement at sa tulong ng mga residente upang mapasuko ang naturang rebelde. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.